Alexa POV. Kumusta ang trabaho? Tanong ni Lucas pagkasakay ko sa sisikayan pauwi. Kakatapos lang ng shift ko, at dahil nakabalik na siya galing sa Manila, ay siya na mismo ang nagsundo sa akin, ng kotse niya na nakaabang na. Okay naman, sagot kong nakangiti bago ko siya hinalikan sa kanyang mga lobby. Mabilis lang at mukhang ayaw niya ng ganon, dahil kinabig niya ako ulit, sa kamadiin na hinalikan. Hindi ako sanggol para bigyan mo ng ganong klase ng halik, naiintindihan mo. Sabi ni Lucas, habang pinupunasan ang gilid ng aking lobby, na siguradong naiwanan pa ng laway niya or laway ko, habang nakangiti akong tumango, dahil nagustuhan ko yon. Kaya lang smack ang binigay ko, ay dahil naisip kong baka hindi niya feel dahil nga nasa sasakyan kami. Hindi mo ba ako tatanungin ng tungkol sa matandang spoiled? Why would I ask about her? At saka matandang spoiled talaga. Tanong naman ni Lucas, na nagpasalubong ng aking mga kilay. Ayaw mong tawagin ko siyang matandang spoiled. Nagtatanong lang ako, baby, sabi naman niya, habang inabot niya ang aking kamay na nasa ibabaw ng aking hita, tapos yung isang kamay niya naman ay yampaus sa akin, at hinila pa ako palapit sa kanya. Hindi ko na lang siya tinugon, at ninamnam ang pagkakasandig ko sa kanyang dibdib. Gustong-gusto ko ang feeling ng yakap-yakap niya ako. Para kasing walang pwedeng mangyaring masama sa akin, at kayang-kaya niya akong protektahan. After ng umagang iyon ay mas nagkaintindihan kami. Nalaman ko na mahalaga ako sa kanya, at ganun din siya sa akin. Ang iba ay maaaring questionin ang damdamin ko, pero hindi ko naman sila mapipilit na maintindihan ako, dahil hindi pa naman nila naranasan ang nararanasan ko ngayong kaligayahan. Magkasama kami sa isang bahay, at natutulog sa iisang silid kaya hindi ko na rin itatangging may nangyayari sa amin. Ano pa ba ang ipag-inarte ko or I'd deny ko? Nagugustuhan ko ang pagsasanib ng aming katawan, kaya wala akong dapat na ikahiya doon. Oo nga at hindi pa kami kasal, at alam kong sa tingin ng marami ay immoral iyon, pero kung sa ganang paraan kami nagkakaintindihan, ay handa akong gawin iyon kasama siya ng paulit-ulit. At ipagdarasal ko na lang sa Panginoon na sana ay maging mag-asawa na nga kami. Pwedeng isipin ng mga tao ang kahit na ano, pero hindi nila kailanman malalaman na kahit nasa ganito na kaming sitwasyon, ay kaya pa ring magtimpi ni Lucas. Nangako siya sa akin na gagalawin niya lang ako kapag pwede, ibig sabihin kapag safe ako. Ayaw niya ng proteksyon, at mas lalong ayaw niya akong painumin ng pills, dahil sa pag-aalalang baka magkaroon iyon ng masamang epekto sa katawan ko, lalo at bata pa ako. Matagal-tagal pa bago ako makagraduate ng college na. Siyang gusto ni Lucas na mangyari, hindi lang sa akin, kung hindi pati na rin sa kapatid ko. Let's build better together. Lumipas pa ang mga araw at naging napakasaya ko, at hiniling ko sa Diyos na sana ay hindi na matapos. Ngunit alam ko rin na laging may kalakip na lungkot ang kaligayahan. Ganon din, may kalakip na pag-aaway ang isang relasyong may pagkakaunawaan. Nasa trabaho ako, at kasalukuyang nagsasamsam at naglilinis ng table matapos ang mga customer kumain, nang may pumasok na customer. Nagangat ako ng tingin para batiin iyon at nakita ko si David. Nginitian ko siya at ganon din naman siya sa akin. Lumapit sa kanya si Benedict at iginiya sa pandalawahang lamesa, habang ipinagpatuloy ko ang aking ginagawa. Kakalabas ko lang galing sa kitchen, at inilagay ang mga maruruming pinggan, at pinagkainan na nilinis ko ay nilapitan ako ni Benedict. Ikaw daw mag-assist sa kanya, sabay nguso kay David. Mukhang may tama sa'yo eh. Hindi naman, ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Tapos ay naglakad na ako papunta sa table ni David. May I take your order, sir? Tanong kong nakangiti. Nabigyan na kasi siya ni Benedict ng menu, at siya na nga dapat ang mag-a-assist sa lalaki, kung hindi niya ako ni-request na okay lang naman sa lahat, dahil hinahati naman ang mga tip. Ngumiti naman siya sa akin bago nagsalita, "Can I invite you for dinner?" Tanong niya na ikinamaang ko ha. May trabaho kasi ako. Pwede bang i-request ko sa manager mo? Tanong din niya. Pasensya ka na kasi, sabi ko habang napapakamot ng ulo ngunit pinutol na niya ang dapat na sasabihin ko. Please, sabi niya, saka tinawag si Benedict. Pwede ko ba makausap ang manager nyo? Tanong niya sa kasamahan ko,
na tumingin sa akin, at tumango bago kami iniwan, para tawagin ang manager namin. Hindi nagtagal ay dumating naman ito. "Can I invite her to have dinner with me?" Tanong ni David na punong-puno ng authority. Oo nga, at pulis siya, at sadya ng maautoridad kung magsalita, ngunit iba ang tono niya ngayon. Alam mo yon, para siyang isang mataas na tao na hindi ko maintindihan. "Kung hindi naman po makakaabala ay okay lang po, sir," sabi naman ng aking manager, bago tumingin sa akin at ngumiti. Huminga ako ng malalim, bago naupo sa katapat na upuan ni David, habang si Benedict na nga ang siyang nag-take ng aming order. "Pasensya ka na kung nabigla ka dito sa ginawa ko," simulang sabi ni David. "Okay lang, kaya lang sa susunod, ay huwag mo na itong gagawin ulit dahil nahihiya ako sa mga kasamahan ko dito, baka kung ano ang isipin nila." Nahihiya kong sabi dahil ayaw ko rin naman siyang tanggihan, dahil nga sa pagliligtas niya sa akin sa mall. Hindi ko kasi alam kung saan kita maaaring puntahan para makausap. Nararamdaman ko ang pagkaalangan niya, ibang-iba sa David na nagsalita kanina. "Just in case, may ibang araw ba na available ka para magkausap tayo? May klase kasi ako sa umaga." "Nag-aaral ka?" "ALS, nahinto kasi ako kaya kailangan kong makahabol sa school, para naman hindi ako masyadong mahuli sa mga kasing edad ko." "I see, hindi ko alam. Nagtatrabaho ka sa gabi at nag-aaral naman sa umaga," tumango-tango ako sa sinabi niya at ngumiti. May mga bagay pa siyang tinanong sa akin na sa palagay ko naman ay okay lang sagutin, kaya naman walang naging kaso sa akin. Alam kong pulis siya at mapagkakatiwalaan, kaya hindi ako nag-isip ng kahit na anong masama laban sa kanya. Hanggang sa dumating ang in-order niya para sa aming dalawa, at nagsimula na kaming kumain. Nag-e-enjoy naman ako, at manaka-naka din kaming nagtatawanan, lalo na kapag kinukwento niya yung kabataan niya kasama ang mga kapatid niya sa kalokohan. May palagay akong mabuti siyang anak, dahil na rin sa paraan ng pagkukwento niya ng tungkol sa kanyang mga magulang, at pamilya lalo na sa kanyang ina. Kitang-kita ko ang pagmamahal sa kanyang mga mata para sa ina. Naging masaya naman ang aming kwentuhan, hanggang sa tinanong niya ako, "Kumusta ka naman after nang alam mo na?" Kumunot ang aking noo dahil hindi ko naintindihan ang ibig niyang sabihin. "I mean, hindi biro ang pagkaka-hostage sa'yo, tapos ay muntik ka pang mahulog mula sa second floor. Leon ba? Noong simula ay natakot talaga ako. Kaya nga sobrang thankful ako sa pagligtas mo sa akin. I'm sorry kung wala man lang ako maibigay sa'yo para no, Alexa." Mabilis niyang putol sa sasabihin ko. "Hindi naman iyon ang gusto ko. Maniwala ka, hindi ako humihingi ng kapalit sa anumang nagawa ko. Tungkulin ko iyon bilang alagad ng batas. Worried lang ako sa'yo dahil unang-una, bata ka pa at higit sa lahat, sabi mo nga ay dalawa na lang kayong magkapatid sa buhay. Meron namang kumupkop sa amin," paliwanag ko. "Akala ko ay hindi ka na sa mga tita mo nakatira?" Tanong niya na ikinatingin ko sa kanya na puno ng pagtataka. "I'm sorry, kasi hinanap talaga kita noong una, at napag-alaman ko na ibinigay ka ng mga tiyahin mo sa hindi nakikilalang lalaki." Okay naman ako, kami actually ng kapatid ko. As you can see, hinahayaan pa niya kaming magkapatid na makapag-aral at nakakapagtrabaho pa ako. "Pwede ko bang malaman kung sino ang benefactor mo ngayon?" Tanong niya, dahilan upang matigilan ako. Sigurado kasi ako na hindi gusto ni Lucas na may makaalam ng tungkol sa kanya. Actually hindi ko rin alam dahil tauhan lang ang siyang laging nakikipag-usap sa akin. Naisip kong magdahilan na lang, para hindi na siya magtanong pa. At dahil nga doon ay tumango-tango na lang si David. Anyway, siguro ay mapapanatag ka na dahil namatay na si Manzano. Ha? Maangkong tanong. Hindi mo pa ba alam? Yung nang hostage sa'yo ay namatay kinabukasan din. Natagpuan ang kanyang bangkay sa boundary ng Angeles at Mabalacat. Hindi mo alam iyon. Bulalas ko kasabay ang paghawak sa aking dibdib. Sino ang may gawa nun sa kanya? Tanong ko pa. Kasalukuyan ko pang inaalam sa ngayon. Wala din kasing witness kaya sa palagay ko ay medyo matatagalan pa iyon. Nakatingin siya sa akin ng same time, habang nagsinasabi niya iyon, iniisip ba niyang may kinalaman ako doon? Teka lang, are you thinking na may? No, hindi ko iniisip yan.
I know, hindi mo kayang gawin iyon, kaya huwag kang mag-alala. Ipinapalam ko lang sa'yo, just in case may pangamba kang iumabas dahil sa takot. Tumango-tango ako sa kanya, pero naiisip ko na si Lucas. May kinalaman kaya ito sa nangyari sa nang hostage sa akin? Naipilig ko ang aking ulo, kaya ba niyang gawin iyon nang dahil sa akin? Hindi ko maiwasan ang makaramdam ng takot, hindi ko alam kung para saan or para kanino, pero si Lucas ang nasa isip ko. Hanggang sa mag-uwian ay parang wala ako sa sarili sa kakaisip sa sinabi ni David. Si Lucas naman ay tahimik lang na tila may iniisip, at mukhang galit din na hindi ko naman pinansin hanggang sa makauwi na kami. Lucas POV. Tahimik lang si Alexa nang sumakay sa sasakyan, habang ako naman ay ganun din. Paanong hindi kong nakita ko siyang kumakain kasama ang pulis na iyon? Masaya silang nagkukwentuhan, at nakita ko kung gaano siya kapalagay habang kausap ang lalaking iyon, kaya hindi ko maiwasan ang magselos. I had never date her yet, tapos naunahan pa ako ng lalaking iyon. Huminga ako ng malalim nang makarating kami ng mansyon. Wala pa rin siyang imek hanggang sa napagbuksan ko na siya ng sasakyan, at hinintay na makababa. Hey, is something wrong? Tanong ko kasabay ang pagsilip ko sa kanya. Ha, maang natanong naman niya din, sabay tingin sa paligid, at doon lang niya tila napansin na nakauwi na kami, saka pa lang siya kumilos para bumaba ng sasakyan, at nagpauna ng lumakad. Papasok ng mansyon, habang ako naman ay sinusundan lang siya ng tingin. Dir-diretso hanggang sa aming silid, at ako'y nakasunod pa rin sa kanya. Pero nang papunta na siya sa walk-in closet, ay pinigilan ko na siya. Baby, what's wrong? Tanong ko sa kanya na maiharap ko siya sa akin. Ha, bakit? Tanong din niya. Para kang wala ka sa sarili, may nangyari ba sa trabaho mo? Sinikap kong maging casual lang, kahit na alam kong nakausap niya ang pulis na yon. Wala naman, sagot ni Alexa. Did you talk to someone na nagpawala sa'yo sa sarili mo? Tanong ko ulit sa seryosong tono. Wala. Sino naman makakausap ko maliban sa mga kasamahan ko sa trabaho? Napatiimbagang ako dahil malinaw na nagsisinungaling siya sa akin. Ano ang dahilan niya para itago sa akin ang pakikipag-usap niya sa pulis na yon? Ayaw ko ng sinungaling, Alexa. Hindi siya umimik at basta na lamang yumuko. Hindi ba pwedeng maging palagay sa akin? Tanong ko na naging dahilan para tumingin siya sa akin ulit. Anong ibig mong sabihin? You're not telling me everything. We shared the bed and yet, hindi mo masabi sa akin, what happened to you at work? Ang sabi kong pidgel na pidgel ang galit, dahil ayaw ko rin naman siyang takutin, ni minsan ay hindi ako naging considerate, sa kahit na kanino, and I like it when I know I'll instill fear on someone. I'm sorry, kasi ano, putol ko sa sasabihin ni Alexa, dahil ayaw ko nang para siyang nauutol kapag nakikipag-usap sa akin. Kumain ako kasama si David. David, tanong ko at tumango siya, hindi man lang Sir David or Officer David ang tawag niya. First name basis pa sila. And then, nag-usap lang kami. Tungkol saan? Sa kanya, kinwento niya ang tungkol sa pamilya niya. Ganun kayo ka-close. Tapos ano, kinwento mo rin ang tungkol sa buhay mo. Ha, hindi, bulalas ni Alexa. Wala rin akong ikanwento na tungkol sa'yo. Sa palagay ko ay nag-aalala lang siya sa akin, dahil napag-alaman niya ang ginawa sa amin ni Miko nila Tita Soledad. So, alam niya na nasa poder kita. Tanong ko, hindi ko naman sinabi sa kanya kung sino ka, basta ang sabi ko ay pinag-aaral mo kaming magkapatid, at maayos naman ang pakitungo mo sa amin. Sinabi ko rin na hindi kita nakikita at tanging tauhan lang ang siyang humaharap sa akin. What does he want from you? Tanong ko. Hindi ko na kasi nagawang makapasok sa restaurant kanina, dahil baka nga mapansin ako ng pulis na yon, kaya nanatili na lang akong nasa labas at nakatingin sa kanila. Wala naman, kinkumusta lang ako, at sinabi niyang namatay na ang lalaking ng hostage sa akin. Tapos nun ay bigla niya akong tiningala bago nagtanong. Wala ka namang kinalaman doon, di ba? Hindi naman ako ganun kaimportante para paghigantihan mo sa ganong paraan yung tao na yun, di ba? What makes you think na hindi ka importante? Tanong ko na ikinalaki ng kanyang mga mata. Huwag mong sabihin. Halimbawang ganun nga, ano ngayon? Tanong ko.
Hindi si Alexa nakasagot, at nanatiling nakatingin sa akin. Gusto kong magalit dahil ang akala ko, ay tanggap na niya kung ano ako, dahil alam ko naman na alam na rin niya kung ano ako. Pero hindi ko siya masisisi dahil alam ko ring matino siyang babae, at higit sa lahat ay napakabata pa niya. Tinalikuran ko siya at balak ng iwan, para makapagpahinga na rin siya, habang ako naman ay magpapalipas ng sama ng loob sa office ko sa baba. Pero hindi pa man ako nakakaabot sa pintuan ng aming silid, ay bigla na lang may malilit na mga kamay na yumapos mula sa likuran ko, at ang pagsubsob ng kanyang mukha doon. Huwag mo na ulit gagawin iyon, Lucas. Mahina lang ang pagkakasabi ni Alexa, pero umabot yon sa mga tenga ko. Yumuko ako at nakita ko ang napakahigpit na pagkakayapos niya sa akin. Kinuha ko ang mga kamay niya, at pilit na kinalag bago ako umikot para harapin siya. Ngayon ay sa dibdib ko na siya nakasubsob, kaya naman inangat ko ang kanyang ulo, upang magtama ang aming mga mata. Nakita ko ang pagtulo ng kanyang mga luha, at hindi ko matanggap na ako ang dahilan nun. Hanggat maaari ay ayaw kong makita siyang umiiyak. Hindi ko gusto na malamang nasasaktan siya at ako ang dahilan. Hindi na ako lalabas, hindi na rin ako magtatrabaho, para wala nang makakita at gumawa sa akin ng hindi maganda. Masiguro ko lang na hindi mo nagagawin iyon ng dahil sa akin, sabi pa ni Alexa. Hindi ko akalain na kaya niyang hindi gawin ang bagay, na nakakapagpasaya alang-alang sa akin. Akala ko masaya ka kung magtatrabaho ka. Tanong ko. Pero hindi rin ako magiging masaya, kung lagi kong maiisip na baka makagawa ka ng masama kapag may nangyari na naman sa akin. Huminga ako ng malalim, inisip ang kanyang sinabi. Sinusubukan ba niya akong baguhin? Kung ganon, may palagay akong mabibigo siya, dahil ito na ako, L can never change, Alexa. This is who I am. Tumingin siya sa akin bago nagsalita. Alam ko kung ano ka sa simula pa lang. Hindi ko gustong maging dahilan ng pagbabago mo, mas gusto kong gawin mo iyon, dahil iyon ang gusto mo. Hindi dahil sa akin, kung hindi dahil sa sarili mo. Then why do you want to stop doing something, na alam mong masaya kang gawin? Tanong ko. Dahil hanggat maaari, sabi ni Alexa, sabay hawak sa aking mga kamay at saka iyon marahang hinaplos, gusto kong manatili sa puso at isipan ko, na ang mga kamay na ito ay ang siyang nagpapaligaya at nagbibigay proteksyon sa akin. Na hindi ako ang dahilan, para ang mga kamay na ito ay mabahiran ng dugo ng kung sino. Gawin mo kung ano ang ginagawa mo, pero huwag sana ako ang maging dahilan nun. Hindi ko alam ang sasabihin ko sa kanya, na natili lang akong nakatingin sa kanya habang nakayuko siya. At naramdaman ko na lang ang patak ng luha ni Alexa, na bumagsak sa kamay kong hawak-hawak pa rin niya, bago ko naramdaman ang pag-angat nun kasunod ang pagdampi ng kanyang mga labi. Dahan-dahan, inangat ko ang kanyang ulo, para salubungin niya ang aking tingin. Pinunasan ko ang mga luha niyang naglalande sa kanyang mga pisngi. Don't cry, ayaw kong nakikita kang umiiyak lalo. Na kung dahil sa akin. Tapos ay hinalikan ko siya ng pinakabanayad na kaya kong ibigay. Wala akong rason para gumawa ng mabuti noon, but she became my salvation, kaya para sa kanya, kahit na ayaw niya ng ganon, sisikapin kong maging mabuting tao na maipagmamalaki ni Alexa pagdating ng panahon. Alexa POV. Hindi naging malinaw sa akin, kung si Lucas nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng lalaking nang hostage sa akin, hindi naman din niya kasi sinagot ng diretso ang tanong ko. Pero kahit na ganon ay umaasa pa rin ako na kung sakali, ay hindi na niya gagawin ang ganong klaseng paghihiganti, lalo na kung para lang sa akin. Pagkatapos ng gabi ding iyon ay napansin ko na nag-iba si Lucas. Parang ang dali na niya kausap, at mas madalas na napaka-sweet niya sa akin. Hindi lang sa kama, as in sa lahat. Sa pagkain namin, sa bawat pagkilos ko ay lagi siyang nakaalalay. Kahit sa pag-aaral ko ay sinsikap niya akong tulungan, ako na lang ang umaayaw, dahil kaya ko naman. Hindi rin sa pagmamayabang, pero may utak naman ako, talaga lang hindi ako pinag-aral ng tiyahin ko. Hindi rin pumayag si Lucas na tumigil ako sa pagtatrabaho, at nangako siya na sisikapin niyang maging sobrang seloso. Sa parteng yun ay okay lang naman sa akin kung magselos siya,
Para kasing ang sarap niyang asarin, at napakagwapo niyang tingnan sa tuwing nagtatampo ito, lalo na kapag nalaman niyang kumain sa restaurant si David. Mga munting pagbabago na nakapagpasaya sa akin, na hindi ko akalain na nadadalo ko na rin pala sa trabaho. Mukhang masaya ka ah, ano nadiligan bago pumasok? Nanunuksong tanong ni Cecil. Nasa likod kami ng restaurant, at nagpapahinga, konti lang ang customer dahil weekdays at tatawagan na lang kami ni Benedict, kung sakaling biglang may magsidatingan at kailanganin kami. Hindi ah, mabilis kong tanggi, dahil hindi naman talaga iyon totoo. May red tide ngayon. Natawa siya nang idagdag ko iyon. So, kung hindi pala mapula ang dagat, ay malamang na nadiligan niyang bulaklak mo. Inginuso pa niya ang parte ng katawan ko na nasa pagitan ng aking mga hita. Bigla ko tuloy iyong naitikom na ikinatawa naman niya. Sigurado akong pulang-pula ang aking pisngi, dahil sa usapan namin na ito. At hindi lang yan ha, may police officer pang gustong pumajitin sa inyo. Kung ako sa'yo ay kay PO3 David Calderon na lang ako, mas secured ka pa. Paano mo naman nasabi yun? Tak ang tanong ko naman sa kanya. Sa dalas kasing pumunta ni David sa restaurant, ay ganun din kadalas na tawagin or i-request niya ako na mag-serve sa kanya. Kaya itong si Cecil, ay kung ano-anong pumapasok sa kukot, at iniisip na may gusto din sa akin ang lalaki, gayong pagkakaibigan lang naman yata ang pakay sa akin. Holler. Kahit sino ang tanungin mo dito Alexa. Kahit ang taga-kitchen or kahit si Chef Paang. Tanungin mo, ay alam na ikaw talaga ang pakay ng pulis na yon. Sa totoo lang ay hindi yan dating nagagawi man lang dito. Pero noong unang beses na mapunta siya dito, at makita ka pinanay panay na. Sigurado ako na mayaman yan, dahil gas-ino na lang ba ang sweldo ng isang pulis para lustayin pa sa mahal ng mga pagkain natin dito, Eber. Bruha ka talaga, ano naman kung mayaman yung tao. Hindi naman pera ang habol ko sa isang lalaki. Basta maramdaman ko na gusto ko siya ay sapat na yon. Sus, anong gusto? Yung tipong masarap magromansa kagaya ng, baby, mo. Umiling-iling ako habang nakangiti, dahil sa itsura niyang talagang nanunukso. Hay nako, halika na at magtrabaho. Tawa siya ng tawa habang pabalik na kami sa loob ng restaurant. Mahirap nang tumagal pa ang aming kwentuhan, at baka kung ano pang mga masabi niya at may makarinig pa sa amin ay nakakahiya. Sakto naman pagbalik namin sa loob, ay may mangilan-ngilan nang ang nagsisidatingan na mga customer. Kaya naman pamwesto na kami ni Cecil. Pero bago pa man kami makarating sa aming usual spot, ay lumapit na ang aming manager. Alexa, huwag ka muna mag-serve. Taka kong tanong bago ako tumingin kay Cecil na nagkibit balikat lang. Ikaw na muna Cecil, pati na rin si Benedict ang siyang mag-assist sa mga customers ha. Sige po, ma'am, sagot naman ng kaibigan ko. Ano na po ma'am ang gagawin ko? Tanong ko nang iwanan na kami ni Cecil, para mag-assist sa isang table with a family of 5. Mag-relax ka muna, tumawag ka si sir at sabi excuse ka muna, dahil may nagpa-reserve daw ng table for 2, at ikaw daw ang kadate. Nakangiting sabi ng aming manager na ikinatok ako. Sino naman ang magde-date sa akin? Si David na naman ba? Pero sinabihan ko na siya na hindi na dapat pang maulit, yung unang beses na nag-dinner kami, dahil nahihiya naman ako sa mga kasamahan ko. Pero teka lang, ang sabi ng manager ko ay sinabi daw ng boss namin, so sino sa mga kakilala ko ang may kakilala sa boss namin? Wala akong alam na taong malapit sa akin na may pera, para makahalubilo ang may-ari ng restaurant na pinagtatrabahuhan ko. At kung mayaman nga si David, kagaya ng sinabi ni Cecil, ay siya lang din ang pwedeng gumawa na naman nito. Kagaya ng sinabi ng manager ko ay naghintay nga lang ako, hanggang sa bigla na lang lumapit sa akin si Benedict. Table 8, ha? O sige, sabi ko sabay dampat ng menu. Anong ginagawa mo? Tanong naman ni Benedict. Sabi mo table 8, so pupunta ako para ibigay ito, sagot ko sabay pakita ng hawak kong minubok. Natawa pa ito sa akin sabay sabing, doon ka na sa table 8, dahil nandoon na ang date mo. Biglang lumipad ang paningin ko sa table na sinasabi niya, at nanlaki ang aking mga mata nang makita doon si Lucas. Sige na, nolinagan kong. Sabi pa ni Benedict, habang dahan-dahan akong naglalakad palapit sa lalaking nagbibigay buhay sa
Buong sistema ko. Pakiramdam ko ay tumigil ang pag-ikot ng mundo. Yung tipong parang sa K-drama talaga, na magkasalubong ang aming mga mata na kulang na lang ay umikot-ikot ang kamera sa aming dalawa. Ngumiti si Lucas sa akin, na tila kinakabahan habang nakatayo ito at tila hinihintay, na tuluyan akong makalapit sa kanya. Nananaginip ba ako? Talaga bang si Lucas ang nasa table 8, at naghihintay sa akin para e-date ako? Bakit mukhang gulat na gulat ka? Tanong ni Lucas nang tuluyan na akong makalapit. Sino ang hindi magugulat sa'yo? Tanong ko rin. Talagang kagulat-gulat ba na yayain naman kitang mag-dinner ng hindi sa bahay? Ha? Hindi naman, kaya lang ay akala ko ayaw mo na makita ka ng mga tao na. Akala mo lang iyon. Ikaw ba, ayaw mo bang makita ng tao na kasama ako? Ha? Hindi ah. Mabilis kong sagot. Hindi ba niya alam kung gaano ko pinangarap na mangyari ito? Yung uupo kami sa isang lamesa na magkaharap, at pinagsasaluhan ang pagkaing in order namin pareho. Hindi ni Lucas alam, kung gaano ako kaselos sa matandang spoiled na iyon, nang unang beses na nakita ko sila dito, na akala ko ay nag-date talaga sila. Lumigid si Lucas at saka ako pinag-urong ng upuan, at syempre senyales na yon na umupo na ako na. Ginawa ko naman. Tapos ay bumalik na siya sa kanyang kinauupuan. Maya-maya lang ay nakangiting. Lumapit sa amin si Cecil, nangiting-ngiting inabot sa amin ang menu. What do you want, baby? Tanong ni Lucas na nakatingin sa akin, at hindi ko maiwasang mapatingin kay Cecil, dahil sa ginawa niyang simpleng pagkurot sa aking tagiliran. Ikaw na ang bahala, hindi naman ako mapili. At si Lucas na nga ang nag-order na nalista naman lahat ni Cecil kahit pa nga panay ang bigay niya sa akin ng mapanuksong tingin, kahit hanggang sa ihatid na niya sa amin ang aming order. Feeling ko ay nasa langit ako ng mga oras na ito, dahil sa date na ito namin ni Lucas. Ngayon ko, mas napatunayan na talagang nag-level up na ang aming relasyon. Na hindi nga talaga ako para usan lang, kahit na siniguro na ni Lucas sa akin iyon. Nagkukwentuhan at nagtatawanan kami habang kumakain, ni hindi ko naalintana ang mga tao sa paligid. Pansamantala ko ring nakalimutan na waitress pala ako sa restaurant, kung saan kami naroon dahil ang mahalaga lang sa akin ay si Lucas, at ako na kasalukuyang nagde-date. Ni hindi na pumasok sa isip ko ang iba pang mga bagay, o ang anumang abala na maaaring magpasira ng aming gabi. Next time kapag off mo naman tayo kakain sa labas. Napatingin ako kay Lucas. Sigurado ba siya? Bakit ganyan ka makatingin? Ayaw mo ba? Ha? Hindi ah, gusto ko. Gustong gusto, mabilis kong tugon. Ayaw kong magpakipot pa dahil iyon naman ang totoo. Gusto ko na may mga taong makakita sa amin na magkasama, yung may isip nila na may relasyon kami, para naman wala na ring ibang babae pa ang sumubok na lumapit sa kanya, kapag hindi kami magkasama. Or gusto mo kapag nag-live ka na lang, and then we go out of town. Saan mo gustong pumunta? Lalo akong hindi nakasagot. Talaga bang niyaya niya ako? Kahit saan mo gusto. Hindi pa naman ako nakapunta sa kahit na saan, kaya lahat ay bago sa akin at siguradong mag-e-enjoy ako. Gusto ko pa sanang idagdag na kahit saan, basta siya ang kasama ko ay walang problema kahit pa nga sa tabi-tabi lang ay ayos na. Nagpatuloy kami sa pagkain, at talagang pakiramdam ko ay lumulutang ako sa hangin. After nito ay didiretso na tayo ng uwi. Napatingin ako sa kanya bigla dahil may trabaho pa ako. Kahit na gusto kong umuwi na kasama siya, ay alam kong hindi pwede dahil nakakahiya naman sa mga kasamahan ko. Pero, hindi ko na natapos ang idadahilan ko, dahil pinutol na ni Lucas agad iyon. Nagsabi na ako sa boss mo. Kilala mo si Sir Sandy. Tumango naman si Lucas, habang ngumunguya. Hindi ako makapaniwala sa sinabi niya, paano niyang naging kakilala si Sir. Mukha bang hindi ka panipaniwala na magkakilala kami ni Sir Sandy mo? Kasi, nakita ko ang pagngiti ni Lucas, habang sige pa rin ang pagkain niya. Kasi, tanong niya nang hindi ko na madugtungan ang sinasabi ko. Kasi legal na business ito, at hindi ko inaasahan na. No, hindi ganon. Wala kasi sa itsura ni Sir Sandy ang mahilig makipag-socialize. Parang ikaw. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi ko, kasabay ang pagtutap ko sa aking bibig. So, hindi ako sociable ganon. Ha? Hindi naman, mukha ka lang seryoso.
Seryoso. Tumango ako at wala sa sariling sinabi, saka nakakatakot. Nakatingin lang si Lucas sa akin, at hindi kumibo kaya medyo naalangan ako. Ots, bulalas ko dahil pinitik na naman niya ako sa noo. Nagiging ugali na niya talaga iyon. Natatakot ka pa sa akin hanggang ngayon. Hindi na, mabilis kong sabi, kasabay ang sunod-sunod na pag-iling, at napansin kong natawa siya dahil doon, kaya natawa na rin ako. Malapit na kaming matapos nang biglang may lumapit sa amin. Talagang hindi ko na namalayan ang nasa paligid ko, kaya hindi ko na rin napansin na nakatayo na pala sa tabi namin si David. Hi, Alexa. Mabilis akong napatayo sa kinauupuan ko nang makita ko siya pagtingala ko. David, gulat kong sabi, tapos ay napatingin din ako kay Lucas, na ngayon ay salubong ang mga kilay na nakatingala sa akin. May kasama ka pala, sabi naman ni David sabay tingin kay Lucas, na sinalubong din ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, ano pa kaya ang sasabihin ko. Paano ko ipapakilala si Lucas sa pulis? Oo. Kaibigan ko, si Lucas. Naningkit ang mga mata ng lalaki nang marinig niya ang sinabi ko. Pero hindi ko naman kasi talaga alam kung ano ang ipapakilala ko sa kanya, sa kahit na kanino. Pwede bang sabihin ko na landlord with benefits, o kaya naman ay benefactor with benefits? Lucas, parang pamilyar ang pangalan mo. Napalunok ako at balak ko sanang kunin ang atensyon niya nang magsalita ulit si David. Anyway, ako si David, kaibigan din ni Alexa. Inilahad pa niya ang kamay niya, ngunit tiningnan lang iyon Lucas. Nang marealize ng pulis na hindi iyon tatanggapin ay mabilis niya ring binawi. Kakain ka ba? Alang-inang tanong ko kay David, at para namang lalabas na ang puso ko sa lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Dahil sa pagkaalangan sa sitwasyon at takot na rin sa itsura ni Lucas ngayon. Hindi. Ikaw talaga ang sadya ko. Nalaman ko kasi ang tungkol sa aksidente ng mga magulang mo, kaya tiningnan ko ang report, at gusto ko sanang ibalita sa iyo na maaaring magkaroon tayo ng lead, para mahuli ang nang hit and run sa kanila. Talaga, masaya kong tanong, at pansamantala kong nakalimutan na kasama ko si Lucas. Narinig kong singit ni Lucas, kaya naman biglang nawala ang ngiti sa mga labi ko. Sige David, siguro pupuntahan na lang kita sa presinto, para malaman ang iba pang detalye. Sabihin mo lang sa akin para hintayin kita, o kaya ay i-text or tawagan mo ako, suhestyon naman ng pulis, na mabilis kong sinang-ayunan. Paano Lucas, alis na ako. Hindi naman din siya pinansin, kaya pagtingin sa akin ni David ay nginitian ko siya nang magpaalam na rin ito sa akin. Nanatili akong nakatayo hanggang sa tuluyan na siyang makalabas ng restaurant. Baka gusto mong ipaglatag pa siya ng red carpet, or ihatid sa bahay nila. Napabilang ako ng tingin kay Lucas na prente pa ring nakupo. Mukhang hindi ka nangangalay sa pagkakatayo, basta kausap mo si PO3 Calderon. Mabilis akong naupo pagkasabi niya nun. Kumain na tayo ulit, alanganin kong sabi na sinamahan ko na rin ng ngiti. Nag-iba na rin ang itsura ni Lucas, at mukha nang hindi may pinta. Tahimik na ang mga sumunod na sandali sa pagitan namin, at ako mismo ay naalangan na rin na magsimula ng usapan. Kahit si Cecil na nag-refill ng aming tubig, kasabay ang paglapag ng dessert ay mukhang nakahalata na rin, at hindi ako inasar. Napansin kong hindi na rin kumain si Lucas, at nanatil lang itong nakatingin sa akin. Pero dahil siya ang nag-order ng molten chocolate lava cake, ay inabutan ko siya ng para sa kanya na tiningnan lang din niya. May ilang saglit ng ganon kami, at hindi ko na matiis kaya naman huminga ako ng malalim, at sa kalakas loob na humiwa ng cake, bago ko iyon itinapat sa bibig ni Lucas. Napansin kong napapitlag ito, hindi niya siguro inaasahan na gagawin ko iyon. Nangangalay na ako, malambing kong reklamo. Alam ko naman kasi na hindi ko siya madadaan sa pagmamatigas. Please. Tapos nun ay dahan-dahan ni Lucas na ibinuka ang kanyang bibig, at saka tinanggap ang cake na isinusubo ko sa kanya. Masarap, tanong ko at sinagot naman niya ng mahinang pagtango. Dahil sa sinabi ni Lucas, ay humiwa ako ulit ng maliit at gamit ang tinidor na ipinangsubo ko sa kanya, ay tinikman ko ang cake. Ang sarap nga, tuwang-tuwa kong sabi. Kaya pala ang mahal nito. Dagdag ko pa.
Napansin kong nangiti na rin si Lucas, kaya naman nginitian ko na siya ng ubod tamis, at saka sinubuan ulit ng cake na mabilis na niyang tinanggap. Nakahinga na ako ng maluwag nang makita kong enjoy na niya ang pagkain, at bahagya nang nabawasan ang pangungunot ng kanyang noo, hanggang sa tuluyan na niya akong kausapin. Bagaman ramdam ko pa rin ang tensyon ng pagdating ni David, sa pagitan namin ay masaya na rin ako na kahit na papaano, ay hindi nun nasira ang magandang gabi namin. Tapos na kaming kumain, at hinihintay na lang ang pagbalik ni Cecil dahil sin-wipe niya sa terminal ang card ni Lucas, nang biglang may lumapit sa aming table at bigla akong sinampal. Martina! Sigaw ni Lucas na mabilis na tumayo sa kanyang kinauupuan, at dinaluhan ako. Malandi talaga ang babaeng yan, sinasabi ko na nga ba at inaakit kanya. Mang-aagaw ka ng boyfriend. Galit na galit ang babae habang sige ang panduduro niya sa akin. Tumigil ka Martina. Alam mong wala na tayo, matagal na. Nag-iigting ang mga ngipin ni Lucas, at alam kong nagtitimpi lang siya, kaya naman mabilis ko siyang hinawakan sa kanyang braso, na hindi nakaligtas sa mga mata ng babae. Malandi ka talaga. Bitawan mo ang boyfriend ko. Sigaw ulit ni Martina habang pilit akong inaabot, ngunit mabilis akong naiiwas ni Lucas, at naitago sa kanyang likuran habang hawak-hawak pa rin ako sa aking kamay. Go home, Martina. Ayaw kong madamay sa magulo niyong buhay ng asawa mo. Matagal na tayong wala at wala akong balak makipagbalikan sayo. No, babe. Alam mong ikaw ang mahal ko. Natawa naman si Lucas dahil sa sinabi ng babae. Bigyan mo ng kahihiyan ang sarili mo, at ang asawa mo, Martina. Pinagtitinginan ka ng mga tao habang ipinagsisiksikan mo ang sarili mo sa akin. Pero alam kong mahal mo ako. Ako ang unang babae sa buhay mo, ako ang una mong minahal. Tapos na tayo. Why don't you spend your time trying to fix your marriage? Hindi iyan ang sinabi mo sa akin nang magkita tayo sa hotel, alam mong may nangyari sa atin noon. Hindi ko alam ang mararamdaman ko ng mga oras na yon. Parang ako ang nahihiya para sa kanilang dalawa. May nangyari sa kanila, kahit na alam ni Lucas na may asawa na si Martina tapos ay heto. Ako, parang hindi mo naman alam na naglaro lang tayo nun, Martina. Ikaw ang may gusto, pinagbigyan lang kita. Bakit hindi mo ako pagbigyan ngayon? Bumalik ka na sa akin. Dahil wala namang taong masasaktan sa side ko noon. Wala akong pakialam kung lokohin mo ang asawa mo, pero ngayon, mayroon na akong taong dapat pangalagaan. Ako ba ang tinutukoy ni Lucas? Hindi ko mapigil ang makaramdam ng tuwa dahil sa sinabi niya. Ibig bang sabihin nun ay gusto niya na rin ako? Sino? Ang babaeng parausan mo na yan. Bakit? Dahil bata pa siya. Paano kung magsawa ka na sa kanya? Biglang humigpit ang pagkakahawak ko sa braso ni Lucas, at alam kong naramdaman niya iyon. Hindi, paano kung makakita siya ng iba na kaedad niya? Halos tatay ka na niya, Lucas. Gaano ka kasiguro na ikaw lang din ang lalaking nagpapasese sa katawan niya? Shut up, Lucas POV. Shut up, sigaw ko kay Martina. Ayaw kong marinig ang kung ano mang sasabihin niya, na may kinalaman sa agwat ng edad namin Alexa. Alam ko yun at malinaw kong nauunawaan yun. At kahit na natatakot ako sa posibilidad na pwede ngang mangyari ang sinabi niya, ay lagi kong pinapakalma ang sarili ko. Bakit? Ayaw mong tanggapin ang katotohanan, na maaaring makakita siya ng iba. Yung mas bata, mayaman. Hindi imposibleng mangyari iyon, Lucas. At sa hilatsa ng mukha ng babaeng iyan, ay sigurado akong mangyayari iyon. Tumigil ka na, Martina. Babala ko ulit sa kanya, pero ayaw niyang makinig at nagpatuloy pa ito. Sa kabila ng uniform niya, kitang-kita ko ang ganda ng katawan niya na alam kong kinababaliwan mo. Marami ang magkakagusto sa kanya, lalo na kung mawawala ka na sa paningin niya. At sigurado ako na tatalon at tatalon siya sa sinumang lalaking magbibigay sa kanya ng espesyal na atensyon. Sabihin na lang natin si P03 Calderon. Nanginig ang katawan ko at naikuyong ko ang aking mga kamay, sa pagtitimpi na sa pakinang. Babaeng kaharap ko ngayon, Lucas, narinig kong sabi ni Alexa, kasabay ang paggagod niya sa aking nakakuyom na kamao. Stay out of this, Alexa. May himig galit iyon, pero hindi naman para sa kanya ang tono ko na yon.
Para pa rin iyon kay Martina, na nakangisi pa ring nakatingin sa akin. Babe, alam mong ako lang ang nararapat sa'yo. Naiintindihan ko ang lahat-lahat sa pagkatao mo. Baka nga hindi alam ng babaeng yan kung sino at ano ka. Tayo lang ang magkabagay, at wala nang iba. Alam mong wala kaming pakialamanan ng asawa ko, kaya sana naman ay matauhan ka na. Hindi siya ang para sa'yo, Lucas. Ako lang ang nababagay at tamang babae para sa'yo. Hindi mo kailangang magpanggap kapag kaharap ako. You can be what you are. Kung talagang kilala mo ako, hindi mo sasabihin ang mga bagay na yan. May halong pagbabanta ang salita ko, at alam kong alam ni Alexa yon, dahil bigla kong naramdaman ang noo niya sa aking braso, kasabay ang paghigpit ng pagkakahawak niya sa aking kamay. Kung alam mo kung sino at ano ako, dapat naging mahinahon ka sa pagsasalita, Martina. Nakita ko ang paglaki ng mga mata na babae, ngunit huli na ang lahat para matakot pa siya. The damage has been done, and she has said a lot of things about me and against Alexa. Hindi ko siya mapapatawad, at sisiguraduhin kong hindi ko siya patatahimikin kasama na ang ama niya. Ms. Martina, please leave the premises. Nakakagulo na rin po kayo ng ibang customers. Pumiksi pa ang babae na hawakan siya ng guard sa siko para alalayan palabas. I am not afraid of anything but losing you, Lucas. Akin ka lang at hindi ako papayag na mapunta ka sa kahit na kanino, lalo na sa hampas lupang yan. Dinuro pa niya si Alexa bago nagpatuloy. Tingnan mo lang, babe, gagawa ako ng paraan para ikaw mismo ang lumayo sa babaeng kinababaliwan mo. Hindi kayo magiging maligaya, at mas lalong hindi kayo magkakasama. Liyon lang at umalis na Martina. Nakahinga ng maluwag ang lahat ng mga tao sa loob ng restaurant, ultimo mga customers. Alam dito sa Angeles kung gaano kasama ang ugali niya, pati na rin ng asawa niya, kaya malakas na rin ang loob niyang ipakita ang kasamaan niya kahit na kanino. Nagkanya-kanya na ulit ng balik ang mga tao sa kanilang mga ginagawa kanina. Kwentuhan ang mga customer at balik sa trabaho ang staff. Nilingon ko si Alexa, at tiningnan ang kanyang mukha na may bakas pa ng daliri ni Martina. Hinaplos ko iyon. I'm sorry, baby. Hindi ko akalain na wala kang kasalanan. Putol ni Alexa sa kung ano pa mang sasabihin ko. Payak siyang ngumiti sa akin, at saka hinaplos din ang aking pisngi. Ang akala ko ay magwawala ka na kanina eh. Hindi ko gagawin iyon sa harapan mo, dahil alam kong matatakot ka. I don't want you to fear me. Sinabi ko na sa'yo na hindi na ako takot sa'yo, diba? Ngumiti at tumango ako. Maya-maya lang ay lumapit na waitress na Cecil. Ang pangalan ayon na rin sa name tag niya pati na rin ang manager nila, nadala ang card ko pati na rin ang bag ni Alexa na inabot niya. You can go home na rin Alexa. Alam naman na ni Sir Sandy ito dahil pinagpalom ka na ni Sir Lucas sa kanya. Salamat po ma'am at pasensya na rin po sa gulong sabi ni Alexa na hindi na natapos dahil inawat na rin siya ng kanyang manager. Wala kang kasalanan, talaga lang mapaggawa ng gulo ang babaeng iyon. Sige na, you can go. Tumango si Alexa sa kanyang manager, bago tumingin sa akin saka kami magkahawak na lumabas ng restaurant. Naglakad kami hanggang sa parking lot, kung nasaan ang sasakyan ko. Ipinagbukas ko siya ng pintuan at ikinabot ang kanyang seatbelt, matapos niyang makaupo bago ako lumigid sa driver's seat. Seatbelt mo, paalala ni Alexa sa akin. Thank you, nakenjati kong sabi, saka ko in-start ang kotse. May gusto pa sana akong pagdalhan sa'yo ngayon kaya lang ay baka Tara, puntahan natin. Napangiti ako nang sabihin ni Alexa iyon, pero naalala ko ang sinapit niya kanina. Ang pisngi mo. Okay lang ako, saka kasama kita at ako ang nagwagi sa aming dalawa, kaya baliwala na ito. Saglit ko siyang tiningnan at nakita kong nakatingin din siya sa akin, bago ko itinoon ang aking mga mata sa kalsada, at nagmaneho papunta sa gusto kong pagdalhan sa kanya. Hanggang sa nakarating na kami sa Sweet Park. Isa iyong parke na pwede kang magtayo ng tent, at magstay ng magdamag. Kinuha ko sa likuran ng sasakyan ang mga gamit na inihanda ko na kanina pa, katulong si Lester saka ko siya inaya sa parteng hindi masyadong matao at malapit sa puno para pagkabitan ko ng tel ang gagawin kong screen, na papanooran namin gamit ang dala kong portable projector.
Matapos kong may set up ang papanooran namin, at may latag ang sapin, pati na rin ang ilang piraso. Nang una na hindi ko talaga kinalimutang dalhin, ay pinaupo ko na si Alexa doon. Inilabas ko ang cellphone sa aking bulsa, at saka ko ikinonekta sa portable projector. May dala rin akong maliit na cooler na may lamang soda can, at bottled water. Bahala na si Alexa kung ano ang magustuhan niya. May dala rin akong chichirya para sakto sa panonood namin. Ano naman ang napili mong panoorin? Ang tanong ni Alexa. Mahilig ka ba sa drama? Tanong ko, oo, kaya lang iyakin ako eh. Huwag kang mag-alala, pwede mong ipamunas ng luha at sipon mo ang damit ko. Natawa naman si Alexa sa sinabi ko, at ganun din naman ako. Napatingin ako sa kanya, at doon ko na-realize na sobrang ganda niya talaga. Nakaramdam ako ng takot nang maalala ko ang sinabi ni Martina kanina. Oy, bakit natulala ka na? Tanong ni Alexa na nagpabalik sa ulirat ko. Ang ganda kasi ng baby ko eh. Sus, ang nahihiya niyang sabi, habang ngumunguso bago sumili ang napakagandang ngiti sa kanyang mga lalbi. Halatang-halatang nagustuhan niya ang sinabi ko, na siya namang totoo. Kinabig ko. Na si Alexa pasandig sa akin, at saka ko na penlay ang movie na The Notebook. Sa simpleng date namin na ito, ay naramdaman ko ang paglalim ng aking damdamin para kay Alexa. Nagsimula na tuloy akong matakot para sa aming dalawa. Paano kung may matuklasan siya tungkol sa akin, na magiging dahilan upang magalit siya at iwan ako? Paano kung may mangyaring hindi ko kayang i-handle, at magkalayo kami? Kailanman ay hindi ako nakaramdam ng takot na kagaya ng nararamdaman ko ng mga oras na ito. Ngunit sinikap kong alisin iyon sa isipan ko, at mag-focus sa babaeng yapos-yapos ko, at sige na ang pagpahid ng luha dahil sa aming pinapanood. Hindi ko maiwasang mapangiti, kahit na naalala ko pa rin kung paano niya ako pinakilala kanina sa pulis na yon. Kaibigan ha. At dito na po nagtatapos, ang 10 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat. Chapter 39.